Sa tuwing nakakasama ni Etong ang mga kabarkada, kakaibang kasiyahan ang kanyang nadarama. Dahil na rin may mga masasakit na alaala ang pansumandaling hinihilom nito. Sinabi niya sa akin na wala daw akong kwenta. Tapos addict daw ako, ganun. Tinanim ko sa utak ko yung pinanig din ako na maging addict. Utusan ka lang, sisigawan ka. Napakalapit na ng pupunta mo, sisigawan ka pa. Kahit maraming tao, nagloko kasi ayaw na pumunta ng nanay ko. Pagka pinapatawag ng magulang, ayaw niya pumunta. Parang yung nagtanim ako ng galit ko sa akin. Kaya yun naisip akong huminto ng pag-aaral. Hindi ko siya naiintindihan. Kung gusto ko, ako intindihin nila eh. Tama na! Tama na! Sobra ka na! Ano ba? Grabe ka! Napikma ko na yung drugs. Nagbago na yung isip ko, nagbago na lahat. Parang naging mainitin ang ulo ko. Lagi na akong nakikipag-away. Kunting sabihan lang, nag-away kami ng nanay ko. Nagkakasagutan kami lagi. Nasarapan din ako nun. Lagi kang gising, active ka lagi, papatapang. Parang minamanlig. Parang pinapatigas lalo yung puso mo. Masakit bilang isang ina na makita mo yung anak mo na ganyan. Akala mo yung, para bang, bakit ganito? Ba't ganito nangyayari sa anak ko? Mas pinili ni Etong ang landas ng kapahamakan nang dahil sa sama ng loob sa ina. Nasangkot siya sa iba't ibang krimen sa kanilang lugar hanggang sa siya ay makulong. Hindi ko na sila pinapakialaman. Sa nanay ko, wala na rin pakialam sa anong... Minsan umiiral sa akin, pre. Ayaw kong makinig sa kanila. Gusto ko gawin ko anong gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi ko na sila naalala. Naalala ko lang nung nakulong ako. Sabi ko yung pamilya ko, hindi ko na makikita. Tama na! Tama na! Hindi pwede yun! Grabe ka! Sa paglabas ng piitan, isang kababata ang naglakas loob na intindihin ang mundo ng mga tulad ni Etong. Actually, natatakot ako sa kanya dati kasi baka na-snatchan ako kasi kilalang hold up, snatcher dito yun. Iiwasan ko talaga siya. Nung nag-start ako sa church, parang syempre na-feed ako ng Word of God. Sinabi ko sa Bible na parang don't give up on your brothers. Sobrang tumatak sa akin yun. We don't have to fear na pumasok tayo sa mga gangsters, sa mga addict. Kasi every one of them needs Jesus in their hearts, di ba? Parang kailangan talaga nila. Yung motivation ko is yung love talaga ni Jesus Christ. Na kung gano'n niya ako kamahal, gusto ko parang dun sa ibang tao na ganito rin kamahal ni Jesus. Gusto ko maramdaman ng ibang tao kahit konti lang. Alam kong hindi naman natin mababayaran yun kasi hindi natin mababusin dahil by grace tayo na Savior. Pero kahit man lang dun, Lord, mapangiti kita. Nilalaro-laro ko lang, gumaganon-ganon pa ako. Habang kumakanta, yung parang hallelujah. Kasi kalalabas ko lang, hindi naman ako seryoso talaga ng mga panahon na yun. Naramdaman ko sa paligid ko, sa kanila na open ako dun sa church na. Mabait na mga tao. Tinanggap ko talaga si Jesus. Nung nabaptize ako, sobrang init ng pakiramdam. Sobrang sarap. Isang proseso ang naging pagbabago ni Etong simula nang magdesisyong tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Sabi sa kay isang kabrother ko, patawarin mo lahat ng mga nakakasala sa'yo. Pinunta ko yung nanay ko nung mga panahon na tinanggap ko na si Jesus. Tapos humingi ako ng sorry. Sabi ko, patawad. Ganun. Mahal ko kayo, sabi ko sa kanya. Tawarin niyo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Hindi ko naman din talaga magagawa kundi dahil kayo doon. Kasabay ng pagsasaayos ng Diyos sa nasirang relasyon ni Etong sa kanyang pamilya, ang mababang pagtingin naman niya sa sarili ay nagbago din nang makilala pa niya ng husto si Jesus. At ngayon, Sa wakas, sabi ko salamat. Nalaman niya yung pagkakamali niya lahat. Malaking pinagbago niya. Nagpapasalamat ako una sa Panginoon. Pangalawa nga dyan kay JD. Kahit ganyan yung anak ko, pinagtiyagaan niya talaga. Talagang binigyan niya ng oras yung anak ko. Hindi nila pinabayaan yung anak ko. Talagang pinakita nila lahat na halos anong gamit nila, inaano nila sa anak ko. Iba na ngayon yung anak ko. Napakasarap na talagang napakasaya ko. Sa dami-dami ng mga ginawa kong kasalanan, hold up, snatching, nangakit ako ng bahay, pulgasin, shabu, rugby, alak, beba. Nag-uaw pa rin ako patawarin ni Lord kahit na ubod ako ng mga kasalanan. Sa mga kapwa ko, dahil ko niloko, sinistapa, pinatawad pa rin ako ni Lord. Binigyan niya ako ng pag-asa, binigyan niya ako ng makapag-aral. Kasi pibira ng mga ganitong tao makapag-aral. nagpapatuloy si Etong sa pag-aaral matapos makapasa at mabiyayaan ng isang scholarship. Kabahagi rin siya ng isang outreach
na naglalayong maipahayag ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa mga batang kapos sa buhay. Ang kanyang karanasan ang nagbukas ng oportunidad na ibahagi sa iba ang pagpapatawad ng Diyos. Dati mang naligaw, ngunit ngayon ay natagpuan niya ang landas ng pagbabago kay Kristo.